Muli magandang gabi po sa ating lahat at tayo po yung mag-share dito po sa ating ginagawang daily devotion. At nandito na nga po tayo sa Samuel chapter 18 at ang akin pong i-share ay dito, excuse po, dito po sa verses 1 to 5 po. At ang sinasabi nga po sa talatang ito, si David at si Jonathan. Matapos mag-usap sina Saul at David, ang kalooban ni Jonathan na anak ni Saul ay napalapit kay David. Napamahal si David kay Jonathan tulad ng pagmamahal nito sa kanyang sarili. Mula noon ay hindi pinauwi ni Saul si David. Dahil sa pagmamahal ni Jonathan kay David, sinumpa niya na sila'y magiging sila'y magiging magkaibigan habang buhay. Ibinigay niya kay David ang kanyang balabal at kagamitang pandigma, pati ang kanyang tabak, pana at sintron. Nagtatagumpay si David kahit siya ang labanan. Siya ay padala ni Saul, kaya siya ay ginawa nitong pinuno ng mga kawal. Ang pagkataas niya sa tungkulin ay ikinagalak ng buong Israel, mula sa pangkaraniwang mamamayan hanggang sa opisyal ng palasyo. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng banal na salita. God bless everyone. Magandang araw po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa Samuel 18 verse 6 to 9. Lumalakad na ang mga sundalo ni David para makipaglaban sa mga sundalo ng Israel. At sa kagubatan ng Ephraim sila naglaban. Natalo ng mga sundalo ni David ang mga Israelita. Maraming namatay ang araw na iyon. 20,000 tao. Lumalaganap ang labanan sa buong kagubatan. At mas maraming namatay sa panganib sa kagubatan kaysa sa mga namatay sa espada. Sa panahon ng labanan, nasalubong ni Absalom ang mga tauhan ni David at tumakas siya sakay ng mula niya, at habang nagpapasuot-suot siya sa ilalim ng malalagong sanga ng malaking puno ng insina. Sumabit ang ulo niya sa sanga, dumiretso ng takbo ang mula at naiwan siyang nakabitin sa puno. Yun lang po ng Diyos. God bless. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ang babasahin ko po ngayon, Samuel chapter 18 verse 10 to 13. Kinabukasan, si Saul ay muling ginambala ng masamang espiritu at naging parang baliw, kaya tinugtog ni David ang kanyang alpa tulad ng ginagawa niyang araw-araw. Hawak noon ni Saul ang kanyang sibat at 2 bisis niya sinibat si David sapagkat gusto niya itong patayin, ngunit parehong nailagan niya ni David. Si Saul ay natakot kay David sapagkat si David na ang pinapatnubayan ni Yahweh at hindi na siya kaya para mapatayo ito sa kanyang ginagawa niya. Itong pinuno ng salibong kawal, pinangunahan ni David ang kanyang mga tauhan. Amen. Samuel chapter 18 verse 14 to 17. Nagpakabait si David sa lahat ng kaniyang kilos, ang Panginoon ay sumasa kaniya. At nang makita ni Saul na siya'y nagpakabait, siya'y natakot sa kaniya. Ngunit minahal ng buong Israel at Juda si David, sapagkat siya'y naglabas, pumasok sa harap nila. At sinabi ni Saul kay David, narito ang aking lalong matandang anak na babae na si Merab. Siya'y aking ibibigay sa iyo ng asawang magpakatapang ka lamang dahil sa akin, at iyong ilaban ang pagbabaka ng Panginoon. Sapagkat sinabi ni Saul, huwag pagbuhatan siya ng aking kamay, kundi ang kamay ng mga Pilisteo ang magbuhat sa kaniya. Amen. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking
ibabahagi ngayon ay makikita sa unang Samuel Kapitulo 18, versikulo 18 hanggang 21. Ito po ang nakasaad. Pero sinabi ni David kay Saul, sino po ba ako at ang aking pamilya para maging manugang ng hari? Nang dumating araw na ikasal na si Mirab kay David, ipinakasal na lang ni Saul si Mirab kay Adriel na taga Mihula. Samantala, ang isa pang anak na babae ni Saul na si Mikal ay nagkagusto kay David. Nang malaman ito ni Saul, natuwa siya. Sinabi ni Saul sa kanyang sarili, ipakakasal ko si Mikal kay David at gagawin ko siyang pain para mapatay ng mga Pilistiyo si David. Kaya sinabi niya kay David, may pagkataon ka pa para maging manugang ko. Yun lang po. Maraming salamat. Purihin ang Panginoon. God bless. Magandang araw po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa Samuel 18 verse 22 to 25. Muling sinabi ni Ahimaaz kay Joab, kahit ano pa ang mangyari, payagan mo akong sumunod sa taong taga Ethiopia. Sinabi ni Joab, anak, bakit gusto mong gawin ito? Wala ka namang makukuhang gantimpala sa mga pagbabalita mo. Sinabi ni Ahimaaz, kahit anong mangyari, aalis ako. Kaya sinabi ni Joab sa kanya, sige, umalis ka. Kaya tumakbo si Ahimaaz at tinahak ang daan papuntang kapatagan ng Jordan at naunahan pa niya ang taong taga Ethiopia. Habang nakaupo si David sa pagitan ng pintuan ng unang pader at pintuan ng ikalawang pader ng lungsod, umakyat sa pader ang tagapagbantay ng lungsod at tumayo sa bubong ng pintuan. Habang tumitingin-tingin siya roon, may nakita siyang isang taong tumatakbo. Sumigaw siya kay David na may dumarating na tao. Nang mga panahong yun ay nasa ilalim ng bubong ang hari. Sinabi ni David, kung mag-isa lang siya, may dala siguro siyang balita. Habang papalapit ang tao. Yun lang po rin ng Diyos. God bless. Magandang araw po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa Samuel 18 verse 26 to 30. May nakita pa siyang isang taong tumatakbo rin. Sumigaw siya sa ibaba na may isa pang taong paparating. Sinabi ng hari, may dala rin siguro siyang balita. Sinabi ng tagapagbantay, para pong si Ahimaaz na anak ni Saduk ang unang paparating. Sinabi ng hari, mabuti siyang tao, magandang balita siguro ang dala niya. Pagdating ni Ahimaaz, kinamusta niya ang hari at yumukod siya rito bilang paggalang. Pagkatapos sinabi niya, purihin ang Panginoon na inyong Diyos, mahal na hari. Pinagtagumpay niya po kayo laban sa mga taong naghimagsik sa inyo. Nagtanong ang hari, kumusta ang binatang si Absalom? Ayos lang ba siya? Sumagot si Ahimaaz, nang ipinatawag ako ni Joab na lingkod niyo, nakita ko pong nagkakagulo ang mga tao pero hindi ko alam kung ano yun. Sinabi ng hari, diyan ka lang. Kaya tumayo siya sa tabi. Yun lang po rin ang Diyos. God bless.